Nako, bakit wala pa ang panganay na anak na babae ng mga Shen? Oo nga, narinig ko na hindi nagtagal matapos niyang pakasalan ng basagulerong si Songjun. Yumaman daw si Songjun. Ngayon, siya na raw ang pinakamayaman. Samantalang itong pangalawang anak na babae, hindi nagtagal matapos ikasal sa pamilya ng hepe at mayaman, namatay daw agad ang asawa. Ginoo. Kung mamamatay ka, paano na ang aming si Rongrong? Magsasara na ang paaralan. Paano nangyari ang kamatayan? Hindi kaya lahat sila ay namatay. Chi, pwede bang huwag na tayong mag-divorce? Kapag nag-divorce tayo, mawawala na ang lahat sa akin. Ah. Sa loob. Hindi kaya marumi ang kalooban. Ngayong patay na ang tatay ko. Hindi ko na kailangang magpanggap. Nandidiri ako sa tuwing nakikita ko ang mukha mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang maging kampante. Kung mabaliw si Ruru, hindi ka rin magiging masaya. Dain mama. Ang nanay mo ay pinatay ng iba para pagtakpan, ipinagkalat nila. Na ang nanay mo ay nakipagtanan at nasagasaan ng sasakyan. Hehe. Anong sinabi mo? Ha 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 ha. Hindi sinabi sa'yo ni Old Shen dahil tumanggap siya ng bayad para manahimik. Kung hindi, saan siya kukuha ng pera para pakasalan ako? Ha 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 ha, siguro aksidente lang ang pagkamatay ng tatay ko. Hindi maaari. Ang dapat na ikasal sa pamilya Fu ay dapat ikaw. Ikaw ang Samaire sa Ruru ko. Shen Juni, mamatay ka na. Ha 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 ha. Ha ha ha. Alam mo ba kung paano? Ang naging buhay ko sa pamilya Fu sa mga nakaraang taon. Ahahaha. Ipapatikim ko rin sa'yo ang pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan, ha 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 ha. Ahahaha. Hindi maalis ang pangungulila. Hanggang sa mamulaklak ang mga bulaklak. And I. Luo-luo. Nakapag-isip ka na ba? Ngayon na ang araw na sasanduan ka ng pamilya Fu, ha ha ha, pa. Hindi siya patay, pamilya Fu. Shen Ziyi, mamatay ka na, ha ha ha. Ate. Tumahimik ka, huwag mo nang banggitin pa ang tungkol sa iyong romansa nung gabing iyon. Hindi ko tatanggapin ang babaeng iyon na hindi malinaw ang pinagmulan. Yan Sheng, ito ang itinakda ng lolo mo para sa iyo, sundin mo na ang tatay mo. Isang bagay na makaluma, isang kilalang basagulero at walang hiya. Hindi lang walang pera, sugarol pa. Patutunayan ko ang iyong kawalang kasalanan. Ipapatupad ko ang paghihiganti para sa iyo.
Natatakot akong maghirap si ate. Mas mabuti pang ako na lang ang pumunta. TSK. Shen Jianlong, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Ma. Naaawa ako kay ate, pumayag na po kayo. Ikaw na batang ka. Nakalimutan mo na ba ang mga itinuro sa iyo ni mama? Pa, si Songjun lang ang papakasalan ko. Bakit kakaiba ang kilos niya? Hindi kaya na buhay din siyang muli. Sa muling pagkakataon, ako na ang magiging asawa ng hepe. Ang isang tulad ni Fu Yansheng ay iiwan ko na sa iyo para namnamin. Anong ginagawa mo? Anong tinitingin-tingin mo? Hoy, ikaw na walang kwentang babae. Naglakas loob kang CPA ng anak ko. Sino ka ba sa akala mo? Isa kang bastardo, noong nanlalalaki ang nanay mo, tumahimik ka. Wala akong pakialam kung si Songjun o si Fu Qiang. Lahat sila, anuman. Gawa ba sa ginto ang mga lalaki? Hindi ba mabubuhay ng walang lalaki? Bagay sa iyo na pulutin ang basura ng iba. Kailan pa siya naging ganito? Parang laging may nag-aaway. Iyon ba ang batang master ng Fu? Mukha siyang matipuno at disente. Hindi tulad ng isang may sakit na nakahiga sa kama. Mama. Hihihihihi. Kuya Fu, ganito kasi iyon. Ang pangalawang anak kong babae ay mahina, at mayroon na siyang nagugustuhan. Hoy, hindi ba't mayroon pa kayong isang anak na babae? Ano nga ulit ang pangalan? Si Ziyi, yung bastarda. HMP. Kami ang mga lalaki na nag-uusap ngayon. Lumabas ka. Kapatid na Shen, ito ay itinakda na ng ating mga ninuno, tinutupad lang natin ang kagustuhan ng mga nakatatanda. Kung talagang ayaw ninyo, hindi ko kayo pipilitin. So, magpapakasal ba ang pamilya ninyo o hindi? Tumakas si Ziyi. Si Nian naman ay gustong pakasalan si Songjun. Mukhang kailangan ko ng tumanggi, Ginoong Zhu, hindi. Umuwi na tayo. I am lost. Sige, titingnan ko kung paano ka babagsak sa sulok na ito. Mama. Anong gagawin mo? Aalis si Mama para sa isang business trip. Matatagalan bago ako makabalik. Kailangan mong makinig sa tatay mo mula ngayon pa. Papa. Namatay siya noong taon na iyon. Tiyak na masisira ang reputasyon ng pamilya Fu. Narinig ko na itong si Fu Yansheng ay isang basagulerong young master. Pagkabalik niya, bigla na lang siyang nagkasakit. Huwag mo akong hawakan. May girlfriend ako, sa kanya lang ako may responsibilidad. Babae ka ba talaga? Ang bastos mo kumilos.
Mayroon ka lang 1 buwan. Paano mo nalaman? He's from China. Kung hanggang dito lang, sayang ang mukhang iyan. Huwag kang malungkot, kaya ko. Paano mo ililigtas ang kapatid ko? Kahit ang pinakamahuhusay na doktor sa ibang bansa ay hindi ako magamot. Ito ay sugal, hindi sakit. Kaya kong gamutin. Ngunit kailangan nating magkasundo sa 3 bagay. Tulungan mo ako sa 3 bagay. Bilang kapalit. Tutulungan kitang magpagamot. At hindi ko pakikialaman ang paghahanap mo sa babaeng iyon. Sa labas, tayo ay isang masayang mag-asawa. Sa loob, tayo ay may kasunduan sa kasal. Matulog ka sa sahig. Talaga bang mapapagaling mo ako? Mayroon ka lang 1 buwan. Wala kang ibang pagpipilian. Ginoong Fu. Ziyi, maganda ba ang tulog mo kagabi? Fasheng, samahan mo ako mamaya sa pabrika sige. Kuya, bakit ka nagpakasal sa ganitong babaeng taga-probinsya? Binibining Fu, hindi ba't ikaw din ay pinulot at inampon ng pamilya Fu mula sa isang nayon? Kung hindi dahil sa pamilya Fu, sino ang nakakaalam kung saang bukid ka ngayon nagtatrabaho, Binibining Fu? Sino ka ba sa akala mo? Naglakas loob kang imbestigahan ako. Huwag mong subukang galawin ang mga gamit ng pamilya ko. Ano, gusto mo pa akong saktan? Hindi ba mapipigilan ng pagkain ang bibig mo? Kuya. Hindi niyo na nga ako tinutulungan. Pinagtatawanan niyo pa ako. HMP. Ngayon ang piging ng pamilya Shen at Fu. Iyan lang ang isusuot mo. Hu Yansheng. Sa pamilya mo ba ang Southwest Pharmaceutical Factory? Bakit mo tinatanong iyan? Nagtanong lang ako, bakit ka kinakabahan? Ang Southwest Pharmaceutical Factory ay sa kuya ko. Hoy! Bakit hindi pa ako sinusundo ng walang kwentang babaeng iyon? Tita, magtimpi po kayo. Si Shi at Yansheng ay marahil nagbibihis pa sa itaas. Lagi kong naririnig na may pagkabaliw daw ang bayaw ko. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Hindi kaya ang ate ko ay... Marahil isang pasang ligaw ang nakabasag ng plorera. Huwag po kayong mag-alala. Pupuntahan ko si ate, Shen Ziyi, sa edad na. Magsisimula na ang palabas. Tulong. Tulong ate, sinasakal ng bayaw ko si ate. Nako, bakit kayo pumasok? Pa, bakit po kayo nandito? Imposible kakasakal ka lang ni Fu Yansheng sa leeg. Tumahimik ka. Nako, iyon ay lambingan lang ng mag-asawa.
Marahil ay nagmamadali lang si Yansheng kanina. Kapatid na babae, sa liwanag ng araw. Okay. Pa, nagmadali lang po ako, bababa na po kami agad. Hehe, mukhang nagkamali lang. Ang mga kabataan ngayon, mapusok. Normal lang iyan sa mga bagong kasal. Hoy, bumaba na kayo agad, sige. Hindi ako maaaring magkamali, kanina lang ay ipinapahiya niya ako. Tara. Fu Yansheng. Hindi magandang panahon para magkasakit ka. Yu. Sino ka? Umalis ka. Umalis ka sa harapan ko. Medyo masakit, hindi ko natiis. Nako, Yansheng, naghihintay pa sa ibaba sina mama at papa. Huwag kang magmadali. Huwag ka ng ganyan. Shenjing, huwag kang mag-alala. Alam kong may babae ka. Nagkakasundo lang tayo para sa kapwa nating kapakinabangan. Ako, redneck. Noong nakaraang buhay, sa bahay ng mga Fu, ito ang lagi kong kinakain. Buti na lang at hindi ako mapapahiya. Ate, bakit hindi ka kumakain? Baka hindi ka marunong gumamit ng kutsilyo tinidor. Tingnan mo ang mukha niya. Hindi ba't parang singsing na diamante na may 2 karatula? Fu Yansheng. Ganito ang ginawa mo sa akin sa nakaraang buhay. Ngayon, bakit ang bait-bait mo sa kanya? Kainis, may girlfriend ako. Sa kanya lang ako may responsibilidad. Ang sabi ni Fang Yasheng. Nandoon kaya ang katotohanan tungkol sa ating pagkamatay noon? 3 ng Mayo, International Hospital. Hindi ba't iyon ang araw na bumisita ako? Huwag kang maingay. May humahabol sa akin para patayin ako. Nalasan ako, tulungan mo ako. Mayroon na akong naging babae. Sa kanya lang ako may responsibilidad. Asawa. Nalasan ako. Yes. Ikaw pala. Shen Ziyi, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa aking silid-aklatan? Ginalaw mo ang mga gamit ko, labas. Labas. Iyon. Hindi kaya mayroon na akong naging babae. Sa kanya lang ako may responsibilidad. Ang babaeng matagal nang hinahanap ni Fu Yansheng. Ay ako. Hindi. Hindi ko masabi kung may kinalaman ng pamilya Fu sa pagkamatay ng aking ina. Hindi ako maaaring magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanila. Prinsipe HMM, anong problema? Hindi ba sinabi sa inyo ni Ginang? Lumipat na siya sa katabing silid. Ah. Alis. Alis. What's up? Akala mo. Sino ka? Huwag mong sabihing lumabas ka kagabi. Shen Ziye, kahit na mayroon tayong kontratang kasal, sana pa rin ay maging masaya ka sa pamumuhay sa pamilya Fu. Sige na, masyado lang talagang mainit ang ulo ko kahapon.
Formal akong hihingi ng tawad sa'yo, pwede ba? Sige. HMM. Sa ganitong paraan, siguro naman ay sasaya na siya kahit kaunti. Ako. Doktor. Hindi mo pa rin nasusuyo ang hipag mo. Di ba't tinuruan na kita kahapon? Ayaw niya sa regalo, Kuya Yansheng. Yang babaeng yan, hindi talaga marunong tumano ng utang na loob. Huwag kang padadala sa kanya. Mahimik ka. Galit ka ba sa akin? Bakit mo ako iniiwasan? Mayroon lang tayong kontratang kasal, hindi kita iniiwasan. Kung ganoon, bakit ka lumipat? Dahil ayaw mong makita ang masama kong kalooban. Ganoon mo ba talaga ako kinamumuhian? Dahan-daang sinasakop ang puso ko. Sino ang nagnakaw? Hindi makilala ang gabi sa umaga. Kuya. Kuya, may kailangan sana ako sa'yo. Pwede mo ba akong pautangin? Sige. Sapat na ba ang 1,000? Ito lang ang dala ko. Kung hindi sapat, 500 na lang. Salamat, kuya. Nga pala. Huwag mong sasabihin ito sa iba. Ito ay sikreto nating dalawa. Ang babae ngayon. HMP. Interesante. Come on. What? Halika rito ah. Basta't malagpasan ko ito, ako na ang magiging asawa ng pinakamayamang tao. Shen Yanrong, kailangan mong magtiis. HMP. Ziyi, itong pera, ibabalik din sa'yo ni Itay sa mga susunod na araw, ituring mo na lang itong tulong sa kapatid mo para malampasan ang paghihirap. Itay, may mga bagay akong gustong sabihin kay Wang Yi. Oh, ah. Huwag mong isipin na dahil nakapag-asawa ka sa pamilya Fu, pwede ka nang maging isang senyorita. Kapag si Song Jun na ang naging pinakamayaman, tignan natin kung hanggang saan paaabot yang kayabangan mo. Pinakamayaman, Shen Nianru, ganito ba ang sinabi niya sa'yo? Iyon. Yang si Fu Yansheng, malapit nang mamatay. Ang pamilya Fu ninyo ay malapit nang bumagsak. Huwag ka munang mag-alala. Ang perang ito, maibibigay ko sa'yo. Pero mayroon akong isang kondisyon. Ano ba to? Bakit ang misteryoso? Sige na, tinulungan na kitang gawin to, bigyan mo ako ng 200 hay. Tama na, huwag nang mag-away. Ginulat mo ako, buwisit kang babae ka, anong ginagawa mo? Dinala ko na ang tao sa'yo. Kung may gusto kang itanong, magtanong ka na agad. Siya ang kalaguyo ng nanay ko. Hindi ako naniniwala, hindi ganyan kababa ang taste ng nanay ko. Hoy, anong ibig mong sabihin? Linawin mo nga. Sabihin mo sa akin kung anong alam mo.
Kalawang master, sa wakas ay nakabalik na po kayo, ito po ay pinabibigay ng ikalawang ginang. Ganyan na nga ang nangyari. Tumayo ka na. Unang kondisyon, hanapin mo ako sa abandonadong gusali sa liblib na lugar. Anong pakulo na naman ang gusto mong gawin? Doktor, natagpuan na ang babae sa ospital noon, mayroon siyang agoraphobia. Pumunta ka rito agad, sige, papunta na ako. Itulak mo. Iunat ang braso. Itulak mo. 3 taon. Diyos ko, ano ba? Hindi mahintay ang pamumulaklak. Hindi mahintay ang pag-ibig. Dumating ka talaga. Ikaw. Pinatay mo silang lahat, paano? Itago mo sila. Kanina, sila ang papatay sa akin, pero sa isang iglap, nasunggaban ko sila at nasugatan nila ang kanilang mga kamay gamit ang sarili nilang kutsilyo. Hindi ko inasahan na takot pala sa dugo ang dalawang ito. Wala akong nalamang kahit anong mahalaga, Terna. Shenzi, gaano ba talaga karami ang mga sikreto mo? Teka, hindi ba tumalis ka na kanina? Hindi ko inasahan na darating ka talaga. Anong ibig mong sabihin? Terna, pagsubok sa pagsunod, pasado. Dr. Fu. Akala mo ba may nangyari sa akin kanina? Bakit, galit ka pa rin? Shenjun, kahit anong iniisip mo o binabalak gawin, huwag mong paglaruan ng sarili mong buhay, pwede mo akong subukin sa kahit anong paraan. Pero hindi sa mga bagay na maglalagay sa'yo sa panganib. Anong tinatawa-tawa mo? Mabuti kang tao. Mabuti naman at alam mo. Kung malalaman mo kung ano ang susunod kong gagawin sa pamilya Fu. Ganito pa rin kaya ang pakikitungo mo sa akin. Bakit ngayon ka lang dumating? Ulitin mo sa kanya ang sinabi mo sa akin kanina. HMP, mukhang galing siya sa ibang klinika ng traditional medicine para sa isang exchange. Hindi ko naitandaan ang pangalan. Pero parang pumunta siya sa traditional Chinese medicine clinic, ano pa. Hindi ko na talaga alam. Nakalimutan ko na talaga. Siya sa kanya. Yung bag niya, parang may burden ng bulaklak, parang gardenia. Wala na akong ibang alam. Siya pala. Posible kayang siya? Ang tato na gardenia ay sikat sa buong syudad. Anong ebidensya mo? Ako. Paalisin mo na siya. Salamat. 18 ng Nobyembre, hindi ba't kaarawan ni Shaolan ngayon? Kailangan ko siyang bilhan ng regalo ngayon. Anong problema? 18 ng Nobyembre. Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na ito. Songzu, wala na akong pera, wala na talaga akong pera. Walang pera. Sakto ipamusta kita sa mga kapatid ko, makakapaglaro pa ako ng ilang beses. Ang pagyaman ko ay nakasalalay sa'yo sa pagkakataong ito.
Natalo na niya ang lahat ng pera ng pamilya. Ibinenta niya ako sa kanyang pinagkakautangan. Mula noon, nalaman mong ang mga lalaki ay palaging walan ka na ng huling pag-asa. Mamatay ka na. Naglakas loob kang saktan ng sarili ko. Aray, ang sakit nito. May paraan ako para kumita ng pera. Sabi mo may paraan ka para kumita ng pera. Ahahahahaha, isang babae, paano ka kikita ng pera? Paano ka kikita ng pera? Sabihin mo. Marunong akong mag-acupuncture, pwede akong magbukas ng klinika. Malaki ang kita doon. May oras pa. Mahal. Sana sinabi mo agad, bakit hindi mo sinabi agad, ha? Shen Nianru, huwag. Anong nangyayari? Saan ka pupunta? Kailangan mo ba o hindi, ha? Huli na naman ba ako? Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Mahal kong kapatid. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Hiwalayan mo na ang doktor na yan. Hindi ko kailangan ng mga gamit mo. Kailangan mo. Shen Ziyi. Bakit, kahit na nagpalit na tayo ng buhay? Mas maganda pa rin ang buhay mo kaysa sa akin. Talaga bang inaakala mo na umasa ako kay Songjun para baguhin ang buhay ko? Talaga bang inaakala mo na umasa ako kay Songjun para baguhin ang buhay ko? Bakit mo iisipin yan? Shen Nianru, sa nakaraang buhay, lahat ng yaman ng pamilya ako ang naghirap na magtayo ng lahat ng iyon. Sa buhay na ito, ako rin ang gumamot sa sakit ni Fu Yansheng, malinaw na lahat ng ito ay nakuha ko sa sarili kong pagsisikap. Bakit mo iisipin na ito'y dahil lang sa kung sinong lalaki ang pinakasalan ko? Sinungaling ka. Babae. Anong kayang gawin ng isang babae? Shen Nianru. Tignan mo ako. Kaya ng babae ang lahat. Walang babaeng iniwan ng lalaki ang hindi mabubuhay. Huli na. Ate. Huli na ang lahat, hindi na ako mag-aatubili. Nagkamali ako, ate. Nagkamali talaga ako. Hindi na iyan mahalaga. Ang mabuhay ang pinakamahalaga. Isang sinag ng pag-ibig. Isang araw. Hanggang mag-umaga, ha ha ha. Nararapat lang mamatay, may lakas pa palang magpakamatay, ha? Para hindi na ako ang gumawa, ha ha ha. Lahat ng ito, hindi lang para kay Shen Nianru, kundi para na rin sa dating ako. Anong sinasabi mo, ha? Pangalawang kondisyon, tulungan mo akong bugbugin ang mga basurang ito na nang-aapi sa kapatid ko. Hindi iyan kondisyon. Utos ko yan, kunin mo. Hoy, hoy, hoy. Sabihin mo lahat ng alam mo, ha? Nagnakaw siya ng gamit sa pabrika, parang isang bagong develop na gamot. Tapos, binigyan ako ng pera ng pamilya Fu para sabihin na tumakas si Lin Wenying kasama ako. Hoy, wala akong alam sa kahit ano, ha? Pamilya Fu.
Fu Yansheng, kahit na pumasa ka sa aking pagsubok sa pagsunod. Posible kayang may kinalaman ka sa bagay na ito. O kaya, magiging handa ka bang maging matapat kong sandata? Iligtas mo ako. Tingnan mo. Magaling na espada. Narinig ko ang isang tsismis noong nakaraang araw tungkol sa pabrika ng gamot. Sabi nila, ilang taon na ang nakalipas. May isang accountant daw, na sumama sa isang manggagawa sa pabrika at nagtanan. Ha? Talaga? Hindi mo alam? Walang kwenta. Bihira akong makarinig ng tungkol sa mga bagay sa bahay, palagi akong nasa abroad. Kaunti lang ang alam ko sa mga gawain ng pamilya. Yansheng, gagawa ka ba ng mga bagay na ilegal? Imposible hinding-hindi. Paano kung mga taong malapit sa'yo? Hinding-hindi ko sila hahayaang gumawa ng masama. Kahit pamilya mo pa. Kahit pamilya ko pa. Kung gagawa sila ng mga ilegal na bagay, hindi ko sila pagtatakpan o kukonsintihin. Mabuting bata. May gantimpala ka. Sana'y isang buhay, isang pag-ibig. Naniniwala ako, sana'y isang buhay, isang tao lang ang mahalin. Maligayang kaarawan, Shaolan. Wow, salamat, kuya. Anong ibig sabihin nito? Itong maliit na bagay na ito ay katumbas ng isang buwang allowance ng kuya mo. Salamat, aking pulubing kuya. Maligayang kaarawan, Shaolan. Salamat sa'yo, hipag. Alam mo pa ang paborito kong brand. Salamat. Nagbago yata ang ihip ng hangin kay Fu Shaolan ngayon. Naging napakadaling kausap. Ikalawang kuya, nasaan ang regalo mo? Itong dalawang regalo ay mula sa akin at sa hipag mo. Shaolan, kasal na ang ikalawang kuya mo mula ngayon, ang mga regalo ay bilang isang pamilya na. Hipag, iinom ako para sa'yo. Kailan pa kayo naging ganito kalapit sa isa't isa? Kahit nakaraniwan ay hindi kita gusto, hipag pa rin kita. Ang kopitang ito ay para sa'yo. Inumin mo ang kopitang ito ng alak. Magpatawag ka ng tao. Bakit may mga bula ang alak ko? Champagne yan. Sparkle lang wine yan. Normal lang na ang isang taga-probinsya na tulad mo ay hindi pa nakakatikim nito. Kung ganoon, ano ito? Iyan ay effervescent tablet galing abroad. Para magdagdag ng lasa. Akala ko pa naman ay nagbago ka na. Sa talino mong yan, gusto mo pa akong saktan. Iinumin mo ba o hindi? Kaarawan ko ngayon, kung hindi ka iinom, hindi mo ako binibigyan ng respeto. Pasensya na, Shaolan, ang hipag mo ay galing sa probinsya. Hindi ako sanay uminom ni Tom kung ganon matamis na tubig na ito. Hindi umiinom ng alak anak ipag mo ako na anak iinom ng basong dito para sa kanya. Hindi, kuya, ano to? Oo, nga.
Yesheng. Anak init. Anonga gawinko? Jalika, aijajatit kita pabalik sa cuarto mo. Anon namgiayari? Hello, sensengi? Señor, indipo. Doctor Fu, Tinyan Mong Mabuti. Ako anak mei guston sumipin sa kanya. Anon ako? Tunay NG isang hanggal. Anak kapatid mong babae ay naganda NG pampagana para sa akin. Tingin ko inakahanap pa siya NG lalaki kagabi para pagsamantalahan ako. Pero sa uli, ikaw anak na kainom. Bakit inawan ni Xiaolan yon? Sige na. Una salat, ako anak sumipin sayo. Pangalawa, quits na tayo. Ikaw NG atalaga. Kaya pala, yung gabing yon sa International Hospital, ikaw talaga yon. Kailan mo panalaman? Sikreto. Mama, anon ginagawa niyo po? Wala. Wala naman. Tapos mo na ba anak takdang garalin mo? Sana karaens buhay ko, nakasulat sa diaryo na inatake si Fu Yansheng. Hindi sinasadyang napatay si Fu Yuanhou, tapos ay nagpakamatay. Pero sa buhay na ito, nakontrol ko na anak kondisyon niya. Paano ito nangyari? Huwag mong sabihin ako anak na nakit sa kanya? Dalhin muna siya pabalik sa kwarto. Anon nangyari sa akin? Anak papa ko anon nangyari kay papa? Huwag kang gagawa NG anuman. Anak papa mo ay labis na natakot sayo. Kailangan niyang magpahinga ng matagal. Anong maling gamot anak na inom mo? Anak pagamot ko. Saan ka nagpunta bago ka atakihin? Ako wala akong pinantahan. Pumunta lang ako sa study room ni kuya. Wala kaming pinag-usapang importante. Fu Bosheng. Kuya. Sige, bakit hisain ka pa? Naparito ako para magtanong NG isang bagay kay kuya. Kahit anon itanong mo, sige lang. Narinig kong 8 taon na anak nakalipas, nagkaroon NG malaking aksidente sa paggawan NG gamot. Bakit mo biglang naitanong hayan? Ipinakita sa akin ni Yansheng anak MG Aledger ilang garap na anak nakalipas. May isang malaking butas dun. Kahit na napunan na agad, marami pa ring bagay na makikita. Gaya NG inaasahan, may itinatago talaga anak pamilyang Fu. Kaya pinapunta ako ni Yansheng dito para tanungin ka. Tungkol diyan. May problema anak pamilyang Fu noon MG Arab na yon. Kaya inutusan ako ni papa na gumamit muna NG ibang pondo. Sa negosyo. Alam mo na. Siya NG apala, kuya, pinapamadali na rin ako ni papa na magpakasal sayo. Jajajay. Isa lang naman akong gampon NG pamilyang Fu. Anak lahat sa pamilyang Fu ay para kay Yansheng sa hinaharap.
Sino naman anak magkakagusto sa isang tulad ko na walang-wala? Hindi hayanto tu, kuya bosyeng mula pagkabata, tinuruan ka na NG pamilyang fu ikaw anak nagtaguyod NG buong pamilyang fu. Talaga bang hayan anak tingin mo? Siyempre naman. Kaya sa tingin ko, anak isang taon tulad mo, kuya, ay dapat na maging mapili. Hindi kailangang magmadali. Gabi nababalik na ako para magpahinga sige. Kaya pala ikaw. Nalutas na o. Kung si Fubo Sheng NGA, tumutuma rin anak dosis NG gamot sa katawan mo. 3 buwan na anak nakalipas mula noong bumalik ka sa bansa. Malamang ay sa labas NG airport ka palang ay nilayan ka na NG gamot. Imposible hindi gagawin yon ni kuya. Naalala mo pa ba kung bakit ka bumalik mula sa ibang bansa? Bumalik ako dahil gusto ni papa na ako anak magmana NG pagawan NG gamot. Anak pagawan NG gamot anak pinagirapan ni Fubo Sheng. Sa tingin mo ba talaga ibibigay niya yon ng basta-basta? Kung anak tinatawag na gamot BLG4 ay naibenta. Siguradong malaking kita yon para sa pamilyang fu. Hindi pa rin ako naniniwala. Napakabait sa akin ni kuya. Sa MGA taon na nasa ibang bansa ako, si kuya anak sumagot sa lahat NG gastusin ko. Kung ganun, magkasundo tayo kung mahahanap ko anak tunay na salarin na gustong pumatay sayo, gagawin mo anak ipapagawa ko. Iaalay mo anak buhay mo para sa akin. Southwest Pharmaceutical, gamot BLG4. Tungkol sa Southwest Pharmaceutical NG Pamilya Nillo. Gaano karami ang alam mo? Nagpagawaan NG gamot na yon ay palahin si kuya anak na mamahala. Hindi ko alam anak MGA detalye. Anak alam ko lang, 10 taon na anak nakalipas, nakagawa sila NG isang bagong gamot. Na nagligtas sa halos maluying pagawaan. Ginoon Lin, kayo po anak aming bagong kasosyo ayon sa patakaran. Magbibigay muna kami NG sample para subukan ninyo. Sige. Mabuti na lang at anak kusina ay nasa Eiffel, Ginoon May. Anak gamot BLG4 ay walang kulay at amoy kapag nainom, magkakaroon NG sintomas NG histeria, at pagkatapos ay biglang mamamatay. Walang sinuman anak makakatuklas nito. Magaling. Magkaroon NG histeria. Anak hinamit NG pamilyang fu paraguayin anak pagawaan. Huwag mong sabihin ito isang gawain pagpatay? Jaja, tingnan mo, jaja. Kuya. Nauli na kita. Kuya, bakit hisain ka pa? Sige, nauli na kita. Engayong gabi, anak parusa mo ay samahan akong matulog. Kuya, good night. Huwag kang tumakas. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ikaw. Bakit ka nandito? Tayo'y mag-asawa anak mag-asawa ay isa.
Huwag ka nang magbiro. Kailangan ko anak tulong mo ngayon anak pangalawang kondisyon. Kailangan kong tulungan mo akong investigahan. Anak listahan NGMGA empleado at Ledger NG Southwest Pharmaceutical sa nakalipas na 10 taon. Hindi ba't gusto ni Fu Bosheng anak Southwest Pharmaceutical? Gusto kong makita kung ano talaga anak ginagawa niya dun. Kumusta na si Papa? Bumubuti na anak kalagayan niya kamakailan. Ngayon lang yata naging interesado kang alagaan si Papa. Xiaolan, lalo kang nagiging walang modo. Hindi ano anak ibig niyang sabihin dun? Nasuka siya nang makita ako? Sige. Kuya, buntis si binabati kita, Yesheng. Salamat, kuya, unang senyorito, ikalawang senyorito, pinapapunta po kayo ni senyor. Hindi maaring manatili anak batang dito. Dapat mong siguraduhin magawa ito ng mayos. Tay, mabuti. Napakabuti. Sa wakas, magkakaroon na NG tagapagmana anak pamilyang Fu. Panatag na ako. Tay, 2 buwan pa lang kayong may amnesia mas mabuti na alagaan niyo muna anak inyong kalusugan. Simula NGAYON. Anak Southwest Pharmaceutical at MGAU sa Panlabas. Ay papamahalan na kay Yansheng. Bosheng, iter-over mo na sa kapatid mo. Tay. May sakit si Yansheng. Wala na siyang gaanong panahon para mabuhay. Ito ay para sa aking magiging apo. Huwag mong isipin na dahil may sakit si Yansheng, mapupunta na sayo anak yaman NG pamilyang Fu. Si Fu Yansheng ay lahin na sa ibang bansa. Lahat NG gawain sa pamilyang Fu, pati na anak maruruming trabaho sa pagawaan, ako anak gumagawa. Ikaw. Tay. Inampon ko kayong magkapatid. Hindi para paginteresan niyo anak yaman NG pamilyang Fu. Kung hindi dahil sa akin, wala kayo. Tay, huwag niyo na pon sabihin hayan. Sa MGA Nakaraens Town, si kuya anak NAG alay NG kanyang dugot pawis para sa pamilya natin. Dapat lang niyang gawin yon. Yansheng, anak mamanahin mo ay isang maliwanag na hinaharap NG pagawaan at MGAU sa Panlabas. Ano NGAYON? Walang dahilan para tumagal ng ganito anak sakit ni Senyor Fu. Fu Bosheng. Ikaw na naman bea? Ako. Tay, bitawan niyo siya tay. Tay. Señor. Señor. Unang senyorito, tay. Anak plano ko lang ay gamitin anak matanda para alisin anak ni Sigi. Hindi ko inasahan na may bonus pa. Ikalawang senyorito, ikaw. Hindi ganyan. Ikaw anak pumatay kay papa hindi ako. Feichu. Kagagaling mo lang, huwag ka munang magalit. Kumusta ka na? Ayos lang ako walang duda,
may kinalaman si Fubosheng dito. Imposible. Napakabuti NG relation ni papa at ni kuya. Imposibleng gawin ni yayon. Si papa ay may itim na marka nakatulat NG sayo. Nun garab na ayon, nasa estadi rumako ni Fubosheng. Narinig ko na ibebenta niya anak isang bagay na tinatawag na gamot BLG4. Sinabi niya na anak gamot na ito ay may kakayaang magpawala NG katinuan sa isang tao. At magdulot NG bigla ang pagkamatay. Gamot BLG4? Familiar. Hindi ba't hayan anak patentadong gamot sa puso NG Southwest Pharmaceutical? Xiaolan. Tayo anak pinakamalapit sa isa't isa sa mundong gito. Kuya, ikaw na lang anak meron ako. Ayoko. Wala na tayong ibang mapupuntahan, Xiaolan. Patay na si papa. Anak parte NG manana para sa atin, kailangan natin bawin. Gusto mo pa bang bumalik sa dating buhay natin? Xiaolan, hindi dapat mabuhay anak-anak ni sensigi. Ito ang naglistahan NG-MGA empleado at ledger NG Southwest Pharmaceutical sa MGA na Karaenstown. Babalik na ako. Anak nanay ko ay naging accountant sa Southwest Pharmaceutical sa loob NG 13 taon at anak pagpapalit NG accountant ay nagkataon. Noon unang malaking benta NG gamot BLG 4 nanogramos pamilyang Fu. Sige. Kumusta anak pakiramdam mo nito NMG na Karaen sarap? May layunin ka rin sa pagpunta sa pamilyang Fu, hindi ba? Para saan? Sa yaman NG pamilyang Fu? Ano, bibigyan mo ako NG kalahati? Puede. Anong gusto mo? Patayin si Fu Yansheng. Mamamatay din naman siya. Hindi ko hayang problema. Gusto ko lang na matanggap ng legal anak aking mana sa tingin ko, matutulungan mo ako. Kalimutan mo na hayan. Kung sa tingin mo'y kulang, pwede kong ibigay sa'yo anak parte ko. Pati na anak sarili ko. Sige, pag-iisipan ko. Ito na ang naguling pagkakataon mo. Ikalawang senyorito masamang balita. Ito. Anong nangyari dito? Kuya, edi bati sinikreto natin sa publiko anak pagkamatay ni papa? Anong nangyari sa diaryong gito? Ipak, anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Ay, ITONGMGA tabloid napakarami nila, hindi may tatago anak ganito kalaking balita, hindi ba? Napatay ko si papa. Engayon, pati anak reputasyon NG pamilyang Fu ay nasira na. Yesheng. Tumingin ka sa akin, hindi mo to kasalanan. Si Fu Bosheng, siya anak aglason at pumatay kay papa. Kaya naging ganito anak sitwasyon. Kung hindi ko lang gitinulak si papa nun. Kung nun sana ako. Nun, wala na sa katinuan si papa. Ginawa mo lang yon para iligtas ako, kaya wala kang pagpaipilian. Anak kaluluwa ni papa, siguradong hindi ka niya sisisihin. Gustong patayin ni Fu Bosheng anak 2,000 sa isang bato. Napakagaling na paraan.
Fu Yansheng, alam mo ba kung gaano kalaking gulo anak idinulot mo sa pamilyang Fu? Nag-strike anak mga manggawa sa Southwest Pharmaceutical, nagrarally sila. Anak maliwanag na kinabukasan pamilya ay sinira mo lahat. Huwag mong isipin na hindi ko alam anak ginagawa mo susubukan ko. Sige. Napakagaling. Señorito, dumaitin na po si ministro e. Ginoone. Pasensya na, medio magulo. Ginoone, maupo po kayo. Ito si Ginoone Kong, mula sa Research and Development Department Pagawan. Kong? Ginoone, ito anak aking gasawa, si Sensigi. Anak pagdaitin ni Ginoone NGAYON. Pinapunta ako lahat dito. Dahil na rin sa ilang beses na kaming nakita Ikalawang senyorito. Kaya gusto nilang itanong ko sa Ikalawang senyorito. Totoo anak lahat balita sa diaryo? Ginoone. Bosheng, buti na lang. Pumunta ka agad sa Pagawan para pakalmahin anak lahat. Nang makita lahat anak balita sa diaryo. Lahat sila ay ingay at gustong mag-strike. Sige, pupunta ako sa Pagawan. Kuya Yansheng, ito na lang anak magagawa ko para sayo. Ginoone. ¿May alam po ba kayo tungkol sa gamot BLG4? Siempre, ito ay.